sinasabing purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Ngitian mo yung katabi mo. Nahirap yung lagi na tayong para ba tayong malungkot. Diba sabi ng Biblia, in all things, sa lahat ng bagay. Diba? Amen. Ngumiti kayo sa Panginoon. Amen. In the book of James, chapter 5, verse 16, aklat po ni Santiago, kapitulo 5, talatang 16. Ito po ay napaka-familiar sa atin. Ang sabi po, mga pahayagan na kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at panalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na pananalangin ng tao matuloy. Pagpalayan naman ang Diyos sa kanyang mga salita. Lord, ngayong gabi, nagpasalamat mo kami ng Diyos. Nabinigyan mo kami ng kayaan mo, Panginoon. Makipag-usap kami sa iyo, makatulong kami sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng Diyos na ito po gawain, na wala na ba kami ang pananalangin. Alam namin, O Diyos, na meron kami mga individual na pananalangin na ginagawa. Dapat naniwala pa rin kami, O Diyos, na meron higit na kapangyarihan ang united prayer, ang pagkakaisang pananalangin, ang sama-samang pananalangin. Kaya ngayong gabi, O Diyos, nagkatiwala po namin sa iyo lahat ng aming gagawin. Hayaan mo, Panginoon, na malaya ang makakilos sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, katilugran. Hayaan mo rin, Panginoon, na maramdaman namin, Panginoon, na yung presensya, Panginoon. Magbigay ka sa amin, O Diyos. Hallelujah. Ngayong gabi, Panginoon, ng revival sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord God, alam ko, Diyos, na masa sa amin mayroong mga pangailangan. At tinangkin pa namin, Panginoon, ngayong gabi ang mga kagalingan ng lahat ng mga karamdaman, ang kalukasan ng lahat ng mga problema, Panginoon, ang kaluwagan sa lahat ng mga kabigatan, at higit sa lahat, Panginoon, ang kalakasan ng Diyos sa amin po mga espiritual na pumumuhay. Muli, patuloy ka namin itataas, at hayaan mo, Diyos, samantala kang nabubulay-bulay sa mga salita, Panginoon, ay pagkaroon mo sa amin at nagili kami sa espiritu ng pagpupuri. We thank you, Lord, tonight, and we give you the honor, the glory, and the praises. In Jesus' name, amen. Palakpakan pa namin muli ang Panginoon. Makapon tayo mga kapatid. Ngayong gabi, I would like to exhort on this topic na kapatid, kailangan natin ang manalangin. Ang sabi po, we always hear the word, the saying, prayer is our communication with God. Amen. Ang panalangin po, ito po yung ating pakipag-usap, ito po yung ating pakipag-ugnay sa ating pong Panginoon. Ngunit ang nakakalungkot, mga kapatid, na marami sa atin ang meron pong struggle sa ating pong prayer life. At ito ay parang hindi common, parang hindi dapat mangyari. Dahil mga kapatid, dahil po ang atin pong naranasan na pakipagbaka sa ating prayer life, mga kapatid, ay gayon din ang mga naranasan ng mga apostoles nung sila po ay kasama-sama ng ating Panginoong Kristo. Hindi po sila accepted sa ganito po pangangailangan. Dahil alam nila na sa kanilang sarili hindi po nila alam yung tamang paraan ng pananalangin. Ito ang dahilan kung bakit humiling sila, mga kapatid, na sa Panginoon, na Panginoon, turuan mo kami mananalangin. Di ba? Marami pong mga kadahilanan kung bakit nahirapan po tayo minsan mananalangin. Kagaya po ng mga alagad, marami po sa atin ang hindi po alam kung paano manalangin at nahihirapan sila manalangin at nahirap sa atin ang manalangin kung hindi po natin alam kung ano ang ating manalangin. Di ba? Ano mang bagay natin gawin, napakahirap kung hindi alam kung paano yung gagawin. At nahihirapan din po tayo sa panalangin sapagkat naramdaman po natin na parang hindi ako makapanalangin na mabuti. At mga kapatid,
Marami rin sa atin ang nahirapan sa prayer natin, na struggle tayo, sapagkat minsan naramdaman natin na parang hindi ako karapat-dapat na tumanggap ng kasagutan sa aking mga pananalangin. Kaya minsan mga kapatid, we need to understand na na lahat ng mga bagay na hinihiling natin sa Diyos, mga kapatid, yan ay kailangan natin sabihin, ibibigay ng Diyos yan kung inaayon sa kanyang kalooban. Amen? At kung naaayon sa ating pangangailangan. Anything that you are asking in prayer, mga kapatid, lagi natin isa-isip na deserving po tayo na tanggapin ang mga bagay na yan. At iba, mga kapatid, naramdaman nila na parang napakalayo ng Diyos. Kaya tayo noon, mga kapatid, nalala ko nung wala pa tayo sa ganitong katotohanan, kung sino-sino ang ating mga nilalapitan sa pagkatakalan natin ay para pang napakahirap abutin ng Diyos. Dumadaan pa tayo sa mga mediator, may mga abogado pa tayong ginagamit. Di ba? At iba, mga kapatid, at ito po ang karamihan na nagiging napakahirap sa pananalangin. Sapagkat lagi na sa isip natin na napakahabang oras ang kukurin ko dyan sa pananalangin na yan. At ang iba, mga kapatid, ibang kadahilanan na parang nahirapan tayo sa pananalangin sapagkat nasa isip natin at hindi natin tiyak na ang ating pinapanalangin ay kalooban ng Diyos. So, ang mga dahilan na ito, mga kapatid, ako naniniwala na ito na nararamdaman ng mga alagad sapagkat sila, mga kapatid, ay humiling. Ang sabi sa Luke chapter 11 verse 1, at nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. And then in Matthew chapter 6, verse 5 to 13, verse 5 to 13, ito po ang sagot ng Panginoon. At pagka kayo'y nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga likuang daan upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanilang ganti. Dapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kapuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay dinigin sila. Huwag ka kayong masigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyong hingin sa Kanya. Verse 9, magsidalangin na kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipapatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na napapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. So itong pananalangin ito, mga kapatid, ito po ay binigay sa atin hindi para ulit-ulitin. Ito po ay model prayer. Amen. Amen? Sinagot sila ng Panginoon, una binigyan mo na sila ng mga instruction tungkol sa pananalangin. Na huwag silang kagaya ng mga Parisiyo, huwag nang paulit-ulit. Pagkatapos, ibinigay sa kanila ang halimbawa ng pananalangin. Sa Biblia po, marami pong mga dakilang pananalangin na atin pong mababasa na talagang tinupol kaagad ng Panginoon. Kagaya po ng pananalangin ni Solomon sa 2 Chronicles chapter 7, especially sa verse 14.
Nung ihandog po niya ang templo, mga kapatid, tapos siya nanalangin, pagkatapos ng kanyang pananalangin, mga kapatid, napuno mga kapatid ng presensya ng Panginoon ang templo na kahit ang mga serduki ay hindi po makapag-minister. Ano pong sabi sa 2 Chronicles 7:14? Kung ang mga tao na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, hanapin ang aking mukha, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at manalangin, at didinggin ko sa langit, mga kapatid. So, kagaya ng panalangin ni Haring David, sa Psalms chapter 51, verse 9, ang sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Ang sabi niya, and restore the joy of my salvation. Kaya marami po mga kapatid, ang mga pananalangin, kagaya po ni Jabez, sa 2 Chronicles chapter 4 verse 10. At si Jabez ay nanalangin sa Diyos ng Israel na nagsabi, o ako naway iyong pagpapalayan, palakihin ang hangganan, at ang iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan, na huwag akong maghirap, at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiling. So lahat po yun, marami pang mga prayers, mga kapatid. At alam natin na karamihan sa panalangin doon, there was a struggle. Hindi basta-basta. Well, ako pinaniwala na kung gusto po natin matutunan ang totoo talaga na panalangin, kagaya po ng mga panalangin ng mga tao ito, ang halimbawa po ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ito'y tinawag natin Lord's Prayer. Pero actually, ito po ang ating prayer. The Lord's Prayer actually is our prayer. Ito binigay lamang sa atin ng Panginoon bilang model, bilang halimbawa kung paano po tayo mananalangin. Ilan sa inyo nakalaala na sa school noon, lagi natin pinapanalangin itong Ama namin. Di ba? Marami kang marinig ngayon sa mga iba-ibang mga simbahan. At ito ay kanila pong nire-recite word for word. Pero mga kapatid, hindi po ko naniwala na ang panalangin ito ay binigay sa atin upang ito ay ating i-recite, mga kapatid, ng word for word. Ibinigay ito bilang outline kung paano po tayo mananalangin sapagkat ang sabi po ng Panginoon kanina, magsidalangin na kayo ng ganito. After this manner, sa ganitong paraan. Hindi sinabi na ulit-ulitin nyo itong pananalangin ito. So, bago po tayo pumunta doon kung ano talaga ang Lord's Prayer, mayroon po tayong mga bagay na dapat din maunawaan. Ang una, ito po yung napaka-importante. When you pray, pray in Jesus' name. Amen. Pag tayo manalangin po tayo sa pangalan ni Jesus. Ang sabi po ng John 16, kaya mga alagad po ay tinuruan ng Panginoon na manalangin sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus. John 16:23-26. At sa araw na yaon, ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hindi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihiling anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalangan. Sinalita ko sa inyong mga bagay na ito sa malalabong panalita. Darating ang oras na hindi una kayo pagsasalitaan sa malabong panalita, kundi maliwanag na sa inyo'y sasayin ko ang tungkol sa Ama. Verse 26. Sa araw na yaoy magsihingi kayo sa aking pangalan, at sa inyo'y hindi ko sinasabi na kayo'y idadalangin ko sa Ama. Nang sinabi po ito ng Panginoon, mga kapatid, hanggang sa oras na yon, ang mga alagad ay hindi pa po humihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang dahilan, kasama pa po nila ang ating Panginoong Hesus.
Kaya hindi nila naisip na manalangin ng ano mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon. Because Jesus Christ was right there with them. Pero sinabi ito ng Panginoon sapagkat inihanda sila sa pag-alis ng Panginoon at inihanda ko sila ng Panginoon para sa Calvary at pagkatapos po ng Calvary. Anong ibig sabihin ng sabi ng Panginoon? Mula sa araw na ito ay manalangin kayo sa aking pangalan, humilin kayo sa aking pangalan, sapagkat hindi na ninyo ako makakasama at kinakailangan tumawag kayo sa aking pangalan. Hindi na ninyo ako makakasama. At pag ginawa niyo yan, kayo'y makakatanggap at pag ginawa niyo ito, kayo ay magkaroon ng kapangyarihan. Kaya, kung tayo po'y manalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ina-apply po natin ang tagumpay na ang Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay na laban kay Satanas doon sa cross ng Kalbaryo. Amen. Prayer, ang pananalangin ay gumagawa sa atin. Ang pananalangin ay kumikilos sa ating buhay dahil po sa Kalbaryo. When we are praying for healing, the Bible says, by His stripes, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo po ay nagsisigaling. Pag tayo po ay mananalangin, mga kapatid, sa kapatawaran ng kasalanan, ang dugo ng Panginoon na bumuhos sa krus sa Kalbaryo, ang siya po, mga kapatid, ina-apply para po sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. The Bible says, behold the love of God that taketh away the sins of the world. Sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon po tayong access doon sa trono ng biyaya po ng Diyos. Hebrews chapter 10 verse 19, mga kapatid, yamang may kalayaan na makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So mga kapatid, dati, nung lumang tipan, ang tanging makakapasok lamang sa dakong banal ay ang high priest. Pero mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, nung ibinayubay ng Panginoon ang kanyang, nung siya nakabayubay sa krus sa Kalbaryo, at nung sinabi niya, it is finished, naganap na. Ang sabi ng Biblia, nahawi po ang tabing. Yung tabing na pumipigil at umahadlang, iyon po ay kasalanan dahil hindi po tayo makapasok doon direktahan sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon na po sa krus sa Kalbaryo. Ang kasalanan yan ay pinawi, mga kapatid, at nahawi ng kasalanan. Malaya na po tayo makapasok doon sa kamanal-banalang dako ng ating pong Panginoon. Amen? John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kapag tumayo po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, tayo po ay nagkaroon ng access doon sa Kalbaryo at ang lahat ng bagay na ipinapahiwatig, inirepresent ng Kalbaryo. Ano po ang nire-represent ng Kalbaryo sa ating buhay? Calvary represents the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Ito po ang kahulugan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay walang iba kundi ang kamatayan, ang pagkalibing, at ang pagkabuhay, mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, wala nang iba. Amen. Sapagkat wala ng ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na supatan ng ikaligtas, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan kung bakit tayo po'y nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang lahat ng ating ginagawa, atin po yan hinihiling sa pangalan ng ating Amen. Panginoong Praise God. Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya pag kayo may mananalangin, pray in Jesus' name. Amen? Amen.
Hindi nangangahulugan, hindi kayo magsabi ng Diyos o Diyos Ama o Panginoon. Mga kapatid, pero the right way and the specific way and the right term to use in our prayer is none other than to pray in the name of Jesus Christ. Amen? Sapagkat pag ginawa po natin yan, nagkaroon po tayo ng access sa kapangyarihan ng cross sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Bago po mga kapatid, ibinigay ng Panginoon, aktual na ibinigay ng Panginoon sa mga alagad ang Lord's Prayer, binigyan po niya muna ito ng mga importanteng kaisipan o importanteng konsepto tungkol sa panalangin na yan din ay dapat natin maunawaan. Una, Matthew chapter 6 verse 5, ang sabi niya, and when thou prayest, pagka kayo ay nagsisalangin, ay huwag kayong magkaya na mapagpaimbabaw, sapagkat initig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga likuang daan upang sila ay makakita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Nagsimula po ang Panginoon na magturo tungkol sa panalangin at ang sabi niya, kapag kayo ay magsipanalangin. When thou prayest, hindi niya sinasabi na if you pray. Kaya sinabi niya, when you pray. Anong ibig sabihin? Inaasahan po ng Panginoon ang kanyang mga alagad na magkaroon ng tinatawag na prayer life. When you pray, it means to say, God is teaching the disciples to have a prayer life. At iyan din ang inaasahan ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya ang sabi ni Paul, pray without ceasing. Amen? Ikalawa, don't be like the hypocrites. Huwag kayo magpagaya ng mga hipokrito o mapapaibabaw. Ibig sabihin, kapag tayo po'y mananalangin, dapat manalangin po tayo na may tamang motibo at may tamang kadahilanan. Ang sabi ni Santiago, hindi kayo tumatanggap sapagkat hindi kayo humihingi. At ang sabi niya, kaya hindi kayo tumatanggap sa inyong hinihingi sapagkat mali ang inyong motibo sa inyong mga hinihingi. Mga kapatid, if we are praying for the wrong motive, kagaya po yan sa pag-aayuno. Kung nag-aayuno ka sa maling motibo, hindi ka talaga magkaroon ng kalakasan. Ang mga hipokrito daw o mapapahibaba ay nananalangin upang makita ng mga tao. Meron bang gumagawa niyan sa pagkasalukuyan sa atin? Meron, di ba? Sila ay nananalangin sa mga sinaguga, nananalangin sa mga daan, upang makita ng mga tao na sila ay matuwid. Di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ganyan ang iyong uri ng pananalangin, malaki ang problema mo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, tinanggap na nila ang kanilang kagantihan. Ibig sabihin, they have already received the reward. Kaya if you pray, kung ikaw rin nananalangin sa church, sa linggo, sa Miyerkules, o sa Biyernes, at ang motibo mo ay mali, at hindi, ang motibo mo, ang kadahilanan mo ay mali, mga kapatid, hindi mo rin matatanggap ang iyong hinihiling. That is why we must be careful about the things that we pray. Do not pray with the wrong motive and with a wrong reason. Amen? Amen. Kasi mga kapatid, bago pa tayo mananalangin, alam na ng Diyos yun eh. But He has given us the opportunity to pray na tumawag sa Kanya.
upang maalaman ng Diyos kung ano talaga ang motibo mo sa iyong pananalangin. Ikatatlo, ang sabi ko, pray in secret. Matthew 6:6, datapot ikaw, pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na sa lihim, at iyong ama na nakakita sa lihim, ay gagantihin ka. Hindi po sinasabi, mga kapatid ng Panginoon, na mas epektibo ang nanalangin ko ng isa ka lang. Sa katotohanan, may sinasabi ang Biblia na ang corporate prayer ay mayroong multiplied power. Di ba nung araw ng Pentecostes, bago nang tanggap ang Holy Ghost, anong ginagawa nila? They were in one accord, in one place. At sila po ay sama-samang nanalangin. Ang nais lamang ibigyan po ng diin ng Panginoon sa mga alagad at sa atin po ay ang importansya ng one-on-one relationship with God. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, na pumasok ka sa iyong silid, ilapat mong pinto, ibig sabihin, pag nanalangin ka kahit saan ka man, alisin mo yung mga lahat ng bagay na bumabagabag sa kaisipan mo. Amen? Ang tunay at ang makahulugan na relasyon ay nangangailangan ng alone time. Kinakailangan kung ang totoo at ang mahalagang makahulugan na relasyon ay kinakailangan magkaroon ka ng panahon na sulusulo mo lang yung tao na gusto mo magkaroon ng relasyon. Di ba? Kapag nanliligaw ka, di ba? Gusto mo lagi na kayong magkasama ang dalawa, sulusulo lang kayo. Sa mga mag-asawa, ganun din. Di ba? So, ganun mga kapatid ang gusto ng Diyos. Ang ibig sabihin, panahon na, it is time to shut everything else out. Anong ibig sabihin? Time to eliminate all distraction. Lahat ng distraction, lahat ng mga kaisipan, hindi maganda, alisin mo yan. At ito ang panahon para mag-concentrate ka sa iyong relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya pag nakita ng Diyos na seryoso ka, na alisin ang lahat ng mga kabagabagan na yan, mga distraction na yan, I am telling you, whether you like it or not, God will show up. Ang Diyos, mga kapatid, ay lalapit sa iyo. At, mga kapatid, upang mangyari yan, kinakailangan magkaroon ka ng sulusulong panahon na manalangin po. Magkaroon ka ng tamang panahon, mga kapatid, na ikaw ay magkaroon talaga ng hangarin na manalangin. Amen. Amen. You've got to make time to pray, and you've got to make the time you have to have the desire to pray. Kasi minsan, mga kapatid, it is not enough na tayo po magsurusulo. Ibig sabihin, kahit na naalis mo na but the more important is that when you feel that all the distractions, wala na mga distraction na lahat na yan, ang susunod dyan, you must have a desire to pray. Maraming pumapasok na kung anong mga kaisipan pag oras na ikaw ay mananalangin na. Kung bakit ba naman, mga kapatid, hindi mo naalala yung mga bagay na yon. Pero pag oras na lumuhod ko na, naalaala mo na, ano mo? Yung ating pala may pupuntahan ng plako mamaya. O kaya nalala mo na po, paano kayo hindi ko pala nahanap pa yung kabiyak ng sapatos ko. Kung ano na sa isip mo. Di ba? Ay may mga magandang halimbawa na atin pong mababasa sa Biblia. Nung si Pedro po nanalangin siya sa pumunta, doon sa tuktok ng bahay, sa taas ng bahay, doon sa pumunta, mag-isa. Nung si Cornelius ay nanalangin sa kanyang bayan ng oras, 9 hour. Ibig sabihin, alas 7, alas 8, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 3 na madaling araw na manalangin si Cornelius. Ang Panginoon mismo, ang sabi ng Biblia siya, maagang nagising sa umaga at pumunta siya sa isang solitary place at siya doon ay nanalangin. Kung mababasa po natin ang Panginoon, every time na siya po ay mananalangin, siya po ay humihiwalay sa karamihan.
Pumupunta siya doon sa bundok. At siya nanalangin ng buong gabi. Kung siya manalangin siya si Mani, kasama niya ang tatlo. Pero sabi niya, maiwan muna kayo dyan. Sulo-sulo siya. Kaya mga kapatid, ang ibig sabihin, humanap po tayo ng lugar at ng tamang oras upang tayo to get alone with God. Parang isipan naman tayo kasama kundi ang Diyos lamang. Hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas, hindi lamang sa makalawa, kundi regular natin gagawin yan sa araw-araw. At pag ginawa natin yan, God will reward you openly. God will meet your needs, both spiritually and materially. Ikaapat, don't use vain repetitions. Ang sabi niya, kapag kayo manalangin, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit gaya ng ginawa ng mga makasalanan. Dahil akala nila sila'y pakikinggan dahil sa marami nilang kasasalita. Anong ibig sabihin ng walang kamuluhang paulit-ulit na panalita? Vain repetition. Ibig sabihin, ito may puro mga kabagasakan ay parang bula ng babol. Di ba? Ang bula ay bula lang yan. Pero kung pakinggan mo, ang tunog iisa pa din. Di ba? Sino nakapagin sino nagbubula? Yung nagbula naman, sinain, di ba? O kaya bula doon sa ano. Matagal na bumubula. Pero walang ibang tunog, hindi yun ang tunog. Di ba? Ibig sabihin, nagsasalita tayo, nalangin tayo ng paulit-ulit na wala namang kabuluhan. Kaya dapat po tayo mag-maingat mga kapatid. Kung tayo po nanalangin, palagi tayo nanalangin, mga kapatid, minsan, ang ating pong pananalangin ay, ano na lamang, yung parang programa na. Yung paulit-ulit na lang minsan ang ating mga pananalangin. Ganon din sa ating pagsamba. Minsan sa motion na lang. Wala na yung tunay na kabuluhan. Wala na mga kapatid, idea sa likod ng ating ginagawa. Wala na yung damdamin na nagaling sa ating mga puso. But the right kind of prayer is a prayer from our heart. Ibig sabihin, kapag tayo ay nanalangin, ating iisipin na ang Panginoong Jesucristo ay katabi natin. That is the right kind of prayer. Dahil talaga namang totoo eh. Na every time you pray, God is always beside you. Because He is omnipresent. Amen. Isa sa kanyang kalikasan naroon sa lahat ng dako. Amen. Kaya minsan, sometimes, magkaroon na tayo ng marugdog na panalangin pag nararamdaman natin ng kanyang presensya. No! You must not pray by what you feel. You must pray by what you know. Dahil alam mo, na kapag manalangin ka, ang Diyos ay laging katabi mo yan. Because God, nalulugod ang Diyos sa pananalangin. Kung meron mang gusto ng Diyos na gagawin natin sa ating buhay, gusto niya yung pananalangin. Because it is the only time that you are speaking to Him. And it is also the time that God can speak to you. Pag nanalangin ka, sipin mo lamang na ang Diyos ay katabi ko. Narito siya. Kaya mga kapatid, dapat po tayo mga kapatid magiging aware. Dapat natin alamin yan. That God is always near and God is always listening. Amen? Kaya pag ikaw ay nanalangin mga kapatid, nang ganon, hindi ka naman nanalangin ng paulit-ulit. Di ba? At ang iyong panalangin dapat ay mayroong thought, mayroong meaning behind your prayers. Your prayers must be from the heart. Because that is the kind of prayer that makes a connection with God. Lahat po tayo mga kapatid, including me. Minsan naging guilty po tayo sa ating panalangin. Dahil minsan nilalangin po tayo, iba na sa ating kaisipan.
Di ba? Ganun din. Alam ko, tuwing Friday, bawat sa atin may problema din mga kapatid. Punta dito sa church. Yan ang problema natin. Na tayo po nanalangin minsan dito, this is a prayer meeting, but sometimes iniisip natin iba. Di ba? Minsan ginagawa na dito dahil through the motions, dahil kailangan natin ito gawin, dahil prayer meeting, atin tayo. Pero mga kapatid, ang tunay na agenda ng pananalangin minsan ay wala sa ating kaisipan. But every time you come to church, every time you pray, hindi ka lang meron mo ng tamang agenda. Kasi pag wala kang agenda sa iyong pananalangin, paulit-ulit ang gawin mo pananalangin. Kaya minsan hindi mo na malaman kung ano ba sasabihin mo. Di ba? Kaya, kinakailangan isipin muna natin yan. Anong agenda natin? Alam niyo mga kapatid, una, di ba meron tayong acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Paglapit mo mga kapatid sa Panginoon, umawit ka, pwede mo purihin mo siya, palakpakan mo siya, diba? Pasalamatan mo siya. Sa lahat ng mga bagay na ginawa niya. Same as true in the church. But sometimes mga kapatid, yung problema natin ito, para dyan sa prayer meeting, iaawit tayo ng konting mga awit, palakpak natin natin mga kamay, makinig tayo kay pastor, pagkatapos during prayer time, nanananin tayo pinakamahaba ng 2 minuto. Diba? Para naman pakita kay pastor, nananalangin tayo, makita sa kapatid, nananalangin tayo. And then pagkatapos din mga kapatid, minsan yung iba nakaloob yan, you try to look there. We have experienced that for so many times, mga kapatid, dahil sa overnight. Nakaroon yan, nagdapak na yan. Tapos ng pipre pa, alalay ka naman. Kung lapitan ng patulo ng laway na yun ang problema din minsan mga kapatid. We are not thinking about what we are praying. It was just speaking words. It was just a vain repetition. Ang main thing para sa atin ay hindi yung church, hindi yung prayer, mga kapatid. Hindi yun. Sapagkat mga kapatid, ang atin minsang pananalangin ay mga salita lang. Na para bang makapagsabi lang, makapag-imit lang, tapos na. Sometimes, when we pray, we feel obligated to pray a long time, and since it is done out of obligation, it leads to more vain repetition. Minsan may ipakita lang natin tayo ng nalangin ng mahaba. Nakaloob ka dyan ng mahabang manalangin. Pero totoo lang mga kapatid, ang panalangin paulit-ulit lang yan, ganun pa rin. Hindi mahalaga mga kapatid. Kasi sabi ko kanina, God doesn't hear our prayers because it is long and repetitious. But God will hear our prayers because we genuinely pour out our heart to God. Kapag ka naroon sa puso mo mga kapatid, ang panalangin, kahit yun ay hindi masyadong haba, yung kalibingin ng Diyos. Amen? Ano ang sabi ng Biblia? Ang Diyos po, the Bible says, God is drawn to a broken and contrite heart. God will always hear that kind of prayer, a prayer from the heart. Diba? Sometimes we pray long because we feel like He will listen more the longer we pray. Sabi natin na, siguro, lalong makinig ang Panginoon pag mahaba pa ang nalangin ko. And minsan, nalangin po tayo because we are seeking God's approval. Gusto natin kagad sagutin ng Panginoon yung ating pananalangin. Ano kaya mga kapatid ang sa halimbawa, pag ako'y may hihingin, tapos ako'y dadal sa tabi mo kung ano mga sinasabi ko, at yun pa rin nasabihin ko sa iyo, paulit-ulit. Ano kaya maramdaman mo mga kapatid?
Hindi mo na hinayaan na magsalita hindi mo na hayaan na magsalita sa pamihingin ng Dada para sabihin ko lahat, ako lang daldal. Hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon. Ano ba yung gabi ni Dada? Mainis. Diba? Lalayo siya. O kaya, tatapunan mo na lang yung tenga. O kaya, sisigaw, tama naman! Diba? Kaya minsan mga kapatid, ganun din ang Diyos. There are times that God will say to us, shut up once in a while. Kasi communication yan, pag-ibang-usap. Pag sinabi mo communication, two-way. Magsalita ako, hayaan mo rin magsalita siya. Eh kung ako nagsalita ng salita at hindi magsalita yung kausap ko, hindi communication yun. Diba? Walang communication yun. It is a good thing to pray for an extended amount of time as long as it is from your heart. Mga kapatid, napakabuti, maganda. Kung manalangin ka ng mahaba, kung iyon ay nanggagaling sa puso mo at hindi paulit-ulit. Sapagkat ang ulit-ulit yan, wala pong kaluguran ang Diyos yan. Yan ay parang bula lang. Hulog lang ng hulog yan. Prayer, listen to this. Prayer is a matter of the heart and not a matter of words and pen. Ang pananalangin, kinakailangan naroon sa puso at hindi lamang sa salita at sa haba. There are times times of prayer are necessary. Mayroong mga panahon na kailangan i-extend natin ang ating mga panalangin. Sa paanong paraan? When you feel you need a breakthrough for something or someone. Yung bang para bang mayroong gusto na, yung bang tinatawag natin mag-intercessory prayer. O kaya mayroon ka talagang gusto na maabot. Gusto mo makarating doon sa iyong pinapagpanalangin. Lalagay sa mga kaligtasan. You feel that, Lord, I want this prayer na makalusot doon. Alam niyo ba mga kapatid, ang ating pananalangin, ito po hinahadlangan din ng kaaway. Nalala niyo si Daniel? Daniel prayed for 21 days bago nasagot ang kanyang pananalangin. Dahil anong sabi po ni Miguel Arcangel, hinadlangan siya, nakipagbaka muna siya. On the first day, sabi sa kanya na ikaw ay nanalangin na pakinggan na ng Diyos yan. Because God answers our prayers through His messenger. Kaya, once ipadala ng Panginoon yung kanyang messenger, may hadlang dyan. Sinagot na ng Diyos yan, pero may mahadlang dyan. Kaya mga kapatid, kailangan dyan yung extended time of prayer. Pag mayroon kang special na pangailangan, extended time of prayer din, pero hindi kailangan na ulit-ulitin mo yung pangailangan mo. You just kneel and you just pray after giving your prayer, mga kapatid. Doon mo manahimik ka, and din mga kapatid, mag-awit ka, magpuri ka sa Panginoon. Because that's also a form of prayer. Pero minsan mga kapatid, pagkaluhod natin, pagkasabi natin tayo, mamaya tatayo na tayo. When you are facing a great trial or temptation, at kapag kayo ay humaharap sa isang malaking desisyon na dapat niyong gawin sa buhay niyo. I have experienced this kind of prayer, mga kapatid. Talagang, Lord, I need this, Lord. Pero hindi ko ito kaya, Panginoon. Hindi ko ito makakamtan. Sa iyo ako umaasa. Pero Panginoon, gusto ko lang ipaalam sa iyo, importante ito, kailangan ko. Alam na ng Diyos yan. Hindi, you start praying, you start singing, you start praising God. Amen? If you want to guard against vain repetition, kung gusto mo mabantayan ang mga paulit-ulit na panalangin, meron po mga ilang bagay na dapat natin gawin. Una, have a genuine heart. A desire to have a real fellowship with God. Kinakailangan ng puso mo ay totoo. Magkaroon ka ng hangarin na, Lord, gusto ko magkaroon ng tunay na fellowship sa iyo.
Ikalawa, think and concentrate. Isipin mo, mag-concentrate ka. Ano pong isipin at i-concentrate mo? Isipin mo at i-concentrate mo na ang Panginoong Kristo ay nasa tabi mo. Andiyan mga kapatid, preparation. The best thing to prepare is to meditate on the Word of God. Hallelujah. Sa prayer po natin, hindi pwede na wala po ang salita ng Diyos. Meron pong ikot ang salita ng Panginoon sa prayer natin. Kaya, marami pong mga pagkakataon ng ating mga panalangin ay sinagot. It is not just the answer, hindi, minsan higit pa doon sa ating mga hinihingi. Diba? O doon sa timing na gusto natin. Because always remember, God is never too early. God is never too late. God is always on time. Minsan, may hinihiling tayo, pero magtaka tayo, labis pa sa ating hinihiling. Minsan dumarating yan sa hindi natin inaasahan. Diba? At minsan, ang problema lang minsan mga kapatid, sometimes if you are praying for healing, lagi natin iisipin na ang healing ay proseso yan. Merong instant healing, but always remember that healing is a process that occurs over time. Kailangan proseso po yan. Proseso ang prayer. Meron minsan na instant. Pagalingin ng Panginoon yan. You know why? Alam ng Diyos ang motibo mo. Kaya minsan, sisip natin, ipag-pray natin yan, at pag bumaling, tatanggap sa Panginoon yan. No. That is not the wrong motive. That is not the right motive. Ipag-pray mo siya na maligtas mo na siya. Kasi, ako to, saan daw, mag-prayer ka yan, pag-ikaw sa mga karamdaman. Paano yan, Brad? Halimbawa, kung pagaligin ito ba Panginoon, tatanggapin mo siya. Oo, yan. Diba? E paano kung hindi ka pagaligin ng Panginoon, pagpapatuloy, tatanggapin mo pa rin siya? Oh. Minsan, doon hindi makasagot eh. Kasi mga kapatid, ang healing, proseso yan. Kung basahin po natin ang Biblia, every time na ang Panginoon ay magpapagaling, hindi niya kaagad sinasabi na ikaw ay magaling na. Anong sinasabi niya? Pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan. Sapagkat gusto ng Diyos una, spiritual healing muna. Sapagkat pag mayroon ka ng spiritual healing, ang physical healing, susunod na yan. Amen. Because everything in the spiritual, susunod dyan ang physical. Hindi mauna ang physical bago spiritual. Spiritual muna bago ang physical. If you have a spiritual blessing, physical blessing will follow. Amen. Amen? Minsan lang problema sa atin mga kapatid, humihingi tayo at gusto natin yung ating hinihingi, yun mismo ang darating. Pero hindi natin minsan naunawaan, ang hinihingi pala natin, natanggap natin. Diba? Hindi natin minsan in-acknowledge eh. Marami pong mga kataon yan. We're praying for blessing. Lord, i-bless mo ako. Pero nasa isip mo, kagad, pag-blessing, pera. Financial. Pero blessing is more than just a financial. Amen. Minsan, Lord, bakit wala pa yung blessing ko? Kasi nasisip mo pera. Pero kung iisipin mo lamang, malusog ka, hindi ka nakakasakit, hindi ka pinakukulang ng Panginoon siyang pangailangan. Ano pang blessing yan? Amen. Hallelujah. Diba? Pag meron kang physical blessing, pag ang bless ka ng Panginoon sa kayang mga bagay, malusog ka, madali ka na makakita ng pera ka, makakatrabaho mo ng maayos. Amen. Diba? Praise God. Kaya minsan yan, kasi minsan yung blessing, sabi tama yan. We must ask specifically. Pero mga kapatid, alam nyo, ang sabi nga, God will supply all our needs. Iba ang needs, iba ang want.
Iba ang pangangailangan, iba ang kagustuhan. Gusto mo lang yan. Kaya minsan hindi ka sinasagot ng Panginoon. Kasi ang pangako ng Diyos, ang pangangailangan mo, ang sagutin niya. Kaya hindi ka ng pera, ay hindi mo naman kailangan ng pera, gusto mo lang magkapera. Ibibigay ng Diyos yan. Amen. Diba? Lahat tayo, we need money. Kailangan natin ng pera. Pero pag nakita ng Diyos na hindi mo naman talaga kailangan yan. Mayroon pa mga bagay na importante na nais ng Diyos ibigay sa iyo. Kaya sa bawat panalangin po natin, hayaan natin na ang kalooban ng Diyos na ibigay sa atin ang tanggapin natin sapagkat sunod-sunod na yan. Amen. Kaya minsan nilalaknawan natin ang kalooban ng Diyos eh. Tapos sabihin natin, hindi kalooban ng Diyos, siguro na ito yung ibigay sa akin. No. If you pray with the right motive, ibibigay ng Diyos yan. Pero mga kapatid, hindi na maluwag ka ibibigay ng Diyos yan. Titingnan mo ng Diyos. Naglalagay ng blessing, okay. Mga kapatid, pero titingnan mo na ng Diyos kung kaya mo paghawakan ang blessing na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Amen? Lagi po natin isipin, we need to pray. We need to pray with a right heart. We need to pray with a right attitude. We need to pray with faith according to the will of God. At pag ginawa po natin yan, whether you like it or not, He will answer and He will provide every time. Amen. Bye. Sabi po ni Santiago, ang pananalangin ng isang taong matuwid, mga kapatid, availing much. At ngayong gabi, I hope, simply ito, but I just want to read this, just a reminder in our prayer. Sapagkat, ayaw nga aminin, hindi. Dito po tayo marami pupulan sa ating pong prayer. Lagi natin isipin, mga kapatid, prayer is a communication with God. Nakikipag-usap ka lang. Nakikipag-ugnayan ka lang sa Diyos. Prayer is not demanding from God. You have no right to demand from God. Ang iyo lang magagawin, makipag-usap ka lang sa Panginoon. Lord, sa iyo ako naglilingkod. Lord, ikaw may-ari ng buhay ko. Lord, ikaw ang alam ng pangailangan ko. Mahal ko. Sabi nga ni Jabez, sabi niya, Panginoon, sana'y palawakin mo ang aking hangganan. Panginoon, protektahan mo ako. Yun lang. Ito sa simple prayer. Balikan po natin ang prayer, mga kapatid ni Jabez. Ang sabi niya, ako naway iyong papalain at palakihin ang aking hangganan at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan na huwag akong maghirap. Simple prayer. Dahil sabi ng Biblia, at pinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiling. Ano po ang sikreto ni Jabez? Jabez prayed from his heart. Jabez prayed with the right motive. So ngayong gabi, tatayo po tayo na as we all stand, as we kneel to pray. Lahat po tayo, meron pangangailangan. Hindi ko alam kung anong pangailangan ninyo. Maraming pangailangan ko iba sa pangailangan ninyo. Maraming pangailangan ni sister o isa, iba sa pangailangan ng isa. So nais kong sabihin sa inyo, ano man ang pangailangan mo, iisa lamang ang Diyos ang tutulungan sa pangailangan ninyo. Ang kailangan, una tigil sa lahat, manalangin tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Humingi tayo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya lamang ang tanging magkaloon. Siya lamang may karapatan ng sumagot sa ating buong pananalangin. Ikalawa, we must pray with the right motive. Hindi yung paulit-ulit. Simple prayer, mga kapatid, si David. And then, mga kapatid, the most important thing, mga kapatid,
panalangin. Let us always pray for a breakthrough. Yung mga panalangin na nanangalan, Lord, mga kalasot dapat ito sa iyo. Lord, dapat makarating ito sa iyo. Amen. Huwag po tayo magmadali, mga kapatid. Give time to your prayer. Hindi nila paulit-ulit yan. Bago po tayo lumuhod, bakit yan sandali ipigit ang ating mga mata? Isipin na po natin kung ano ang dapat natin itulog sa Diyos. The first thing na dapat natin gawin, papurihan mo natin ang Panginoon. Adore Him. And then, katapos mo siyang mapapurihan, mga kapatid, doon mo ipasok, Lord, create in me a clean heart. Linisin mo ako, Panginoon. Sapagkat alam po natin ang sabi ng Biblia, na kailanman ay hindi didinggin ng Diyos sa ating pananalangin kung tayo po ay may nagtabing mga kasalanan sa ating buhay. Kaya ang sabi po ni Isaiah, ikaw at ang iyong kasalanan ang siyang naghihiwalay sa iyo, sa Diyos. After you have confessed your sins, matuto kang pasalamatan ng Diyos. Yan tayo minsan, hindi nagkaroon mga kapatid. Yan tayo minsan nagkaroon ng pagkukulang. Ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Minsan isipin mo, ano yung pasalamat ko sa Diyos? Marami kang bagay pasalamat. Kasi minsan ang papasalamat ang dapat pinatanggap tayo mga blessing. Pero pag wala, hindi na po tayo nagpapasalamat. But I would like to tell you, in the good times or in the bad times, praise the name of Jesus. Hallelujah. Pasalamat tayo. Kung tayo man ay may mga problema, may mga pagsubok, may mga karamdaman, pasalamatan pa rin natin ang Diyos sa mga bagay na dumating sa ating buhay. Pasalamatan mo ang Diyos sa pagpapala bago mo man matangkap. Pasalamatan mo ang Diyos sa kalakasan bago ka man magkaroon ng kalakasan. Hallelujah. And then mga kapatid, after you have given thanks to God, doon mo lamang sasabihin sa Kanya ang iyong mga pangangailangan. Hallelujah. Sa isip na ba natin ang ating dapat gawin? Kung mayroon kang tamang agenda ngayong gabi sa iyong pagluhod sa Panginoon, I believe ang Diyos po ay lagi po nakikinig. And always remember, you must be aware always, lagi mong isipin, sa oras na ikaw na nanalangin, ang Diyos ay katabi mo. Hindi siya malayo sa iyo. Ang Diyos ay kasinlapit lamang ng ating mga dasal. Hindi na kailangan sumigaw mo pa na para bang ang Diyos ay bilyang-bilyang layo sa iyo. No. God is always everywhere. And then, mga kapatid, always remember, ang Diyos po ay nanahan sa mga pagbag na espiritu at mapagpakumbabang puso. Hallelujah. 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 Come on. If you feel like kneeling, gusto mo manalangin, ano man ang posisyon, gusto mo nakaupo, gusto mo pumunta sa altar, I can feel the Spirit of God right now. Jesus is here. Hallelujah. Come on. I think this is the right time. Kung naunawaan mo ang mga bagay na dapat mong gawin sa iyong pagluhod ngayong gabi, tinitiyak ko sa iyo na bago ka pa man tumayo, ang Diyos ay meron ng kasagutan sa iyong mga hindi. Hallelujah. Pray with the right motive. Pray from your heart. Come on. Lagi mong isipin na ikaw hindi pag-usap sa Diyos.
Katabi mo ang Diyos ngayong gabi. Jesus is here. Just reach out and touch Him. Hallelujah. Just reach out and touch Him. He is beside you. Nasa tabi mo siya. Huwag ka mag-alaala na hindi ka niya mapakinggan, napapakinggan niya. Hindi na pwede magpaulit-ulit pa yung sasabihin mo sa Kanya. Hindi siya pinili upang ikaw ay mapakinggan. Hindi maigsi ang kanyang mga kamay upang ikaw ay abutin. Hindi malabo ang kanyang mga paningin upang makita niya iyong mga pangailangan. Hallelujah. Hallelujah. All you have to do is to believe. He is standing right beside you. Hallelujah. Just reach out and touch Him. Nariyan siya, dumadaan siya. Hallelujah. Hallelujah. And I am telling you, church, hindi pwedeng lampasan ng Diyos ang kanyang anak na nananalangin. Kung siya man ay mayroong pupuntahan, hindi maaaring hindi kanya dadaanan. Hindi maaaring hindi kanya pakinggan. Hallelujah. 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 Jesus. Open your heart to Him. Jesus is here right now. Only believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Si Sir Mato, Luis Diaz, Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa gabi po. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy kang nanunusap sa aming mga puso. Ikaw pa rin, Panginoon, God, ay dapat namin usapin sa araw-araw, Panginoon. Lord God, patawarin mo kami. Minsan, Panginoon, nasa isang tabi ka namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Minsan nagkukulang kami sa prayer, nagdami ng mga kami sa mga gawain, Panginoon. Lord God, salamat din po, Panginoon. Dahil patuloy kang nagpapaalala sa amin ng kalagayan ng prayer. Lord Jesus, ikaw patuloy na mag-bless sa aming pastor. Patuloy mo siyang gamitin. Sa amin, Panginoon, na siyang magturo, Panginoon, na iyong mga salita. Palagi mo siyang i-anoint, bigyan mo siya, Panginoon, God, na wisdom and knowledge upang maabot niya ang bawat isa sa amin sa pagtuturo niya sa iyong mga salita. Lord God, patuloy mong gamitin ang aming pastor. Salamat po, Lord, sa kanyang turo sa gabi nito. At dalayan ko ang bawat isang nakarinig na yung mga salita na hindi lang po nila narinig ko mapasok sa kanilang puso at nagampanan ng Panginoon God ang pananalangin. Ito ay para sa iyo at ikaw aming malapitan sa araw-araw. Lord God, sa gabi po ito, ingatan po ang bawat isa sa amin, maging sa mga puso. Ganun din po, Panginoon, God, patuloy kang kumilos sa aming mga puso. Salamat po sa